Hindi na itago ang galit pero handa umanong magpatawad ang mga magulang ng babaeng nagtitinda ng sampagita pero itinaboy ng gwardiya sa labas ng mall. Nagpaabot din ng tulong ang DSWD sa nag-viral na 22 taong gulang na sampagita girl. Nakatutok si Chino Gaston. Kumalat ngayong linggo ang video na ito ng pananaboy ng may akmang pagsipa ng security guard at paghablot ng sampagita na dala ng isang babae sa harap ng mall sa Mandaluyong. Ang video ng babaeng tinagurian ng netizens na sampagita girl kuha noong pa raw December 17 ayon sa pulisya. Nakausap namin ang mga magulang ni sampagita girl na tatawagin natin sa pangalang Marie. Hindi niya tunay na pangalan. Una raw nilang nakita ang video nang mag-viral ito at galit daw ang kanilang unang naramdaman. Masakit sa kalooban. Kasi akong nanay, hindi ko nahapatan sila ng ganyan. Masakit. Kasi ginawa nila ng anak ko nga, tinepa ng ganun. Kasi naghanap buhay naman maayos. Nakikiupo lang siya kasi maambon ng mga time na yun. Nagigisilong po siya. Ngayon, biglang dumating yung guard. Ngayon, pilit siyang pinapaalis. Alam mo naman yung anak ko na yan, medyo pag alam niyang yung siya, tama siya, talagang yung ipaglalaban niya yung sarili niya eh. Hanggang sa hindi yata sila nagkakaunawaan, hinablot ngayon nung sampagita. Wala noon sa bahay si Marie na ayon sa kanyang mga magulang ay edad 22 taong gulang at first year na sa kursong medical technology. May kambal daw siya na nursing ang inaaral. Meron pa siyang dalawang kapatid na edad 19 at 23. Nagbebenta raw talaga ang mga anak ng sampagita sa Ortigas area. Ang 1,500 hanggang 2,000 pesos na kinikita sa pagtitinda ng sampagita kada araw napupunta raw sa pagbayad ng matrikula, pambaon at pamasahe pauwi ng bahay sa Quezon City. Ang Department of Social Welfare and Development nagbigay ng 20,000 pesos na tulong pinansyal sa pamilya ni Marie na gagamitin daw pambayad sa matrikula ng mga anak. Isa sa mga tanong ng mga netizen, bakit tila high school uniform daw ang suot ni Marie? Dahil nga mahirap po sila, kung ano po yung available na uniform, ay yun po yung ginagamit po nila. Maghahanap daw ng tulong ang DSWD para mapalago ang negosyo ng pamilya ni Marie ng pagtitinda ng sampagita. Sa kabila ng naranasang kahihiyan at trauma ni Marie, handa raw silang magpatawad. Hindi na kami mag-ano ng kaso. Ang gusto ko, kasi malay mo kung may pamilya siya na nag-aaral, kagaya sa amin. Hindi, siya ang family. So Naaawa rin ako kasi parehas-parehas lang kaming kumakain ng parehas lang. Gayunpaman, sabi ng pulisya, hindi ligtas sa reklamong administratibo ang security guard na nauna ng sinibak. Binibigyan po natin sila next week ng specific date na mag-appear sa ating opisina. Sakaling hindi siya lumutang, pati yung agency, mag-i-initiate na po tayo ng formal filing of administrative complaint. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Naunsyami ang pananghalian ng ilang pinagsisita sa karinderyang umabot na po sa bangketa. Wala rin kawala ang mga customer na iligal namang nagparada ng kanilang sasakyan. Nakatutok si Oscar Oida. Nagpulasa ng mga customer ng mga karinderyang ito sa may Chino Ross Extension sa Makati nang mamataan ang mga paparating na tauhan ng MMDA. Pero marami pa rin nahuli at natikitan, bunsod ng pagpaparada ng alanganin. Pinagbabaklas naman ang mga trapal at kinumpiska ang mga gamit ng mga karinderyang umabot na sa bangketa. Pati mga vendor sa lugar, pinaalis. Pagsapalaran lang po kasi wala kami ibang inaasahan, sir eh. Lalo na 5 po yung anak ko nag-aaral. Lahat naman po tayo, we need to earn. We need to earn, we need to make a living. So hindi po natin pinipigilan. We just have to put it sa tamang lugar, sa tamang pamamaraan at wala po tayong kumbaga mahaharangan or ma-obstruct. Sa lugar na ito, kadalasan umuno nagkakabuhol-buhol ang traffic sa dami ng nag-illegal parking. Sinusuway naman daw ito ng mga local traffic enforcer. Pero talagang di raw ito sapat. Malaking bagay yung natitikitan sila para madadala
Kasi yung pagsabay-sabay lang, hindi sapat. Aalis sila, babalik at babalik pa rin. So what we have to implement here is yung collaboration. Kumbaga sabi nga po ng ating presidente, whole government approach. So this is what we are doing, no? In coordination with the local traffic enforcement, the local government unit, so even the barangay, up to the barangay level. Samantala, naudlot din ang pananghalian ng ilang jeepney driver sa may Roas Boulevard, parting Pasay, nang paghuhulihin sila dahil sa illegal parking. Natsimpuan lang. Ako lang po, wala kami magagawa kasi bawal dito. Puno na kasi yung kainan doon. Bumili na ng magkain, kumakain lang kami saglit. Sa may Quirino Avenue naman sa Parañaque, pinaghahatak ang mga sakyang lagpas na sa dapat ay lakaran ng mga tao ang pagkakaparada. Pati signages ng mga establishmentong nakahambalang na sa bangketa, kinumpiska din. Wala rin kawala ang ilang mga taga-Airport Road sa may Parañaque na ginawa ng imbakan ng kanilang mga gamit ang bangketa. We have to be consistent. I mean, that's the hard pill to swallow na talagang paulit-ulit. But kung magsasawa tayo, then walang mangyayaring pagbabago. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Mula sa kapitbahay natin sa Singapore, 10 ibon na endemic o tanging sa Pilipinas lamang makikita ang tinurnover kamakailan sa isang foundation sa Bacolod City. Anong mga ibon nito at bakit sila galing ng Singapore? Kahit sino magdurugo ang puso para sa mga ibong ito. Ang mga Gallic Columba Cayi o Negros Bleeding Heart Pigeon kasi, na endemic o tanging sa isla lamang ng Negros at panay makikita. Critical endangered o malapit ng maubos. We've been looking into populations sa wild but we can't see them anymore. Sa Panay, we have a few individuals na tinatrack. Kaya sa pag-asang maisalba pa ang kumakaunting bilang ng mga Negros Bleeding Heart Pigeon. Taong 2021, 3 breeding pairs nito ang pinagkatiwala sa Creative Breeding Program ng Singapore-based na Manday Wildlife Group. At kahapon lang, tinurn over ng MWG ang 10 Negros Bleeding Heart Pigeon sa Talarak Foundation Negros Forest Park sa Bacolod City. This conservation breeding program is very important because konti na nga lang sila sa wild. Yung concept ng pagpapadala sa Singapore was very important because you want to put more eggs in different baskets. Pero alam niyo ba kung bakit Negros Bleeding Heart Pigeon ang tawag sa ibong ito? Kuya Kim, ano na? Kaya tinawag ng Negros Bleeding Heart Pigeon ang ibong ito ay dahil sa kapansin-pansing pahabang pulang feather nito sa kanyang puting dibdib na parabang nagdurugong puso. Ang Negros Bleeding Heart Pigeon kabilang sa tinaguriang Western Visayas Big Five o yung mga species na endemic sa Western Visayas Faunal Region. Kaya mahigpit na paalala, iligal ang pag-hunt at paghuli sa ibong ito. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Sa gitna ng mga pagsubok sa buhay, nananatili raw matatag ang actress-comedian na si Rufa May Quinto. Kinumpir ba rin niyang may pinagdadaanan sila ng asawa pero wala umanong nagpa-file ng divorce. May report si Nelson Canlas. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagsalita si Rufa May Quinto tungkol sa mga lumabas na mga balitang hiwalay na sila ng asawang si Trevor Magallanes. Batay sa mga naunang ulat, sinabi ni Trevor na nasa proseso na sila ng pagdidiborsyo. Sabi niya sa Fast Talk with Boy Abunda, we're going through something. O yun, tinatanggap mo yan na may Tinatanggap ko. problema Kasi kayo. kung ayaw na rin naman niya, bakit ko hindi re-respetuhin yon? Pero yung legalities ng mga file, walang file ng divorce. Hindi ako magpo-file. Kasi dami ko ng file sa kaso. Hindi kami nagkakagulo dahil sa mga kaperahang yan. Baka siguro ayaw na niya. Hindi ko alam pero mag-file dapat siya, di ba? Meron silang 7-year-old na anak na si Athena. Diretsahang tanong ni Kuya Boy kay Rufa May. Mahal mo pa ba si Trevor? Oo naman, mahal ko siya, syempre. Tsaka
Gusto ko syempre makumpleto ang pamilya namin. And if you have your way, gusto mo bang magkabalikan kayo? Ako kasi, kung ayaw na, re-respetuhin ko yung kahit na masakit sa akin eh. Siyempre, di ba, ba't ko pipilitin ng isang tao kung yan ang nararamdaman Pero niya? kung Gayunman, nire-respeto raw ni Rufa May ang privacy ni Trevor. Nire-respeto ko siya kung talagang ayaw niyang... Kung ayaw niya kasi pinag-uusapan privacy, tsaka baka ayaw niya nang kumunik yung pangalan niya sa akin. O di, respect na lang, di ba? Pero how are you? Kayong dalawa? Siyempre, lahat to sa akin parang nasa shock factor pa ako, tapos nag-jet lag pa ako. Aminado si Rufa May na mabigat ang mga pinagdaraanan niyang pagsubok, tulad ng kaso kaugnay ng pagiging endorser ng isang skincare company. Pero nakukuha pa rin niyang magbiro. At least buhay pa ako. I'm still alive and kicking. And marami namang taong tumutulong, tsaka nagmamahal. Basta nandito ako I feel at home. Parang mas madali ang problema pag nasa Pilipinas ako. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Halos 100 milyong pisong halaga ng shabu ang nasabat sa dalawang South African na naharang sa NAIA. Nakatutok si Marisol Abduraman. Ganito karaming droga ang nakita ng otoridad mula sa dalawang pasahero sa NAIA Terminal 3 kaninang madaling araw. Galing South Africa ang mga suspect na ma-intercepts sa paliparan. Bukod sa kanilang mga handbag, itinago rin ang mga shabu sa pakete ng chips at biscuits. Mayroon pong nag-resemble na suspicious na bagay at doon po nagbunsod na yung ating Drug Interdiction Task Group ay kanilang sinagawa. Yung una is manual inspection. Pinaamoy rin muna sa canine unit ng PDEA ang mga kontrabando kung saan nagpositibo ito saka isinagawa ang field testing. Umabot sa mahigit 14 na kilo ng shabu ang nakuha sa kanila na nagkakahalaga ng halos 98 million pesos. Galing po siya sa red list country ay talaga pong sinubaybayan at pinaigtingan po yung X-ray operation. Kaya po natin na kita at na-discover. Patuloy daw ang isinasagawang profiling sa mga suspect. Pero sa tingin ng mga otoridad, posibleng ginamit lang ang dalawa ng malaking grupo na sangkot sa iligal na droga. Minsan sa kahirapan ng buhay, itong mga gumagawa nito, alam nila yung consequence pero dahil sa hirap ng buhay. Nasa kustodiya na ng PDEA ang dalawa na wala pang pahayag sa ngayon. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman. Nakatuto, 24 oras. Mga kapuso, Dakila is back! Yan ay para samahan sa dambuhalang comeback na hitik sa action at drama si Kapuso primetime action hero, Ruru Madrid, na muling bubuhayin si Lolong. At dahil second season na, mas level up ang eksena na sobrang pinaghandaan daw ni Ruru. Makichika kay Nelson Canlas. Matapos ang tagumpay ng Black Rider sa primetime at pelikulang Green Bones, ibig sabihin, naging mabuti ang tao yun. nagbabalik muli si Ruru Madrid para muling patunayan ang kanyang pagiging kapuso action prince sa dambuhalang pagbabalik ng Lolong, Bayani ng Bayan. Patutunayan daw ni Ruru na karapat-dapat siya sa mga pagkakataong ibinigay sa kanya. Kaya kung intense at hitik sa action ng Season 1, hindi pa rin tapos ang laban. Mas bigatin daw ang dapat abangan sa paparating na season dahil nagpasok sila ng Pinoy Martial Arts. After pa lang po ng Black Rider, nag-train na talaga ako ng Filipino Martial Arts. May mga pagkakataon na dumadayo pa ako ng San Pedro, Laguna para aralin. Kailangan mo makuha yung flow eh. Kailangan walang kanto. Kailangan para kang nagsasayaw lang. Para sa akin, mahalin muna natin yung sariling atin. Itong Filipino Martial Arts sa atin to eh. At gusto ko pong maipagmalaki to. Kwento pa ni Ruru sa GMA Integrated News interviews, sariwa pa sa kanya ang challenges na hinarap niya sa unang sabak ng seryeng Lolong almost 3 years ago. Kahit na ilang beses akong ibaba, kahit na ilang beses akong matalo, masugatan, madapa, lagi akong babangon.
At walang sino man na makakapigil doon. Marami raw ang makakasama niya muli sa serye at may ilan ding madadagdag para mas maging makulay, mas maaksyon at mas kapanapanabik ang pagbabalik ni Lolong. Para kay Ruru, magandang senyales ito that they are off to a good start. Dahil naniniwala ako na basta mabuti yung hangarin mo, nagpupursigi ka lagi sa lahat ng pagkakataon, binubuhos mo lahat ng mga kaya mo, sa lahat ng mga pagkakataon na binibigay sa'yo, naniniwala ka sa plano ng Panginoon Diyos at pinipili mong maging mabuting tao sa lahat ng pagkakataon. Makakamit mo ang rurok ng tagumpay. Ilang tulog na lang, sasalubungin na natin ang muling magpapainit sa ating prime time. Sa social media pa nga lang, kinagigiliwan na ang pakulo ng serye gaya ni Dax na pagala-gala sa EDSA. Ang paggapang ni Dakila sa LED ceilings ng isang mall. At ang real-life animatronic crocodile na namataan sa Cavite. Mga kapuso, abangan niyo po ang Lolong, Bayani ng Bayan. Mapapanood niyo na po kami simula sa January 20. Makakaasa kayo na mas matitindi pang aksyon sa Lolong ngayon 2025. Magkita-kita po tayo. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. And that ends our week-long chikan. Ako po si Iya Arellano. Happy weekend mga kapuso! Miss Mel, Miss Vicky, Emil. Happy weekend, Iya. Thank you, Iya. Salamat, Iya. At yan ang mga balita ngayong Biyernes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.